Hello guys, ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So may napanood kasi ako sa Facebook reel, so ginawan ko siya ng content. Guys, mahalaga talaga na alamin natin at saka unawain talaga natin mabuti ang ating mga pinirmahang kontrata at saka maliban doon yung batas ng bansang pupuntahan natin, dapat alam natin at yun nga talagang dapat alamin yung about sa kontrata. Bakit ko sinasabi yun guys? Yun, panoorin nyo to kung bakit. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, kasi meron akong napanood na sa na nagsuscroll ako sa Facebook. Ito guys ay hindi nangyari dito sa Singapore, nangyari to sa Hong Kong, pero 2 weeks ago, ngayong December 3 lang yata, 2013 lang siya nangyari. So latest lang to guys. So sa akin is maging aware talaga tayo sa tawag dito sa batas ng bansang pupuntahan natin at saka kung ano nakalagay sa kontrata natin nang hindi tayo matulad kay Kabayan. So yun, may ipopost akong video dito, medyo hide ko lang yung face niya at tawag dito credit to the owner of this video, Kabayan. Thank you din na i-share mo to, at least naging aware yung mga yung mga OFW, para maging aware tayo na ganun pwede palang mangyari yun. Si kagaya nito, kawawa si Kabayan kasi nag-break contract on the spot siya pa ang nagbayad sa kanyang amo. 2 months pa lang niya. Kaya I advise sa mga baguhan po, bago po kayo mag-break ng kontrata, alamin niyo po muna yung proseso or magtanong po muna kayo sa mga nakakaalam po, para pag nag-break po kayo ng kontrata, at least hindi po kayo sobrang dehado. Kasi kung hihingi ka ng tulong pagkatapos lahat ng mga decision mo, parang ang hirap ng solusyonan yun. Laging isipin na prevention is better than cure. Payo ko sa mga first timers dito sa Hong Kong, or else habang nag-a-apply kayo, alamin nyo na po yung mga kalakaran dito sa Hong Kong para may idea na po kayo kung ano po yung mga dapat gawin in case of emergency kagaya nito. Kawawa. So yun guys, so hindi ko alam kung ano yung, kasi wala talaga akong alam sa bansang Hong Kong kung paano yung patakaran nila pagdating sa mga contract na yan, at saka kung paano ba nagkakaroon ng mga katulad niya ng ano pa siya yung nagmulta or nagbayad pa sa amin niya. Hindi ko alam kung ano talaga yung situation na nangyari. Kung totoo din yun, hindi ko rin alam, pero tingin ko naman siguro hindi man gagawa-gawa ng kwento yung nag-post nito, pero yun nga, maging aware na lang tayo. Ang pinaka concern ko dito is totoo man or hindi yung video to, maging aware tayo, at saka lagi ko talaga sinasabi guys, unawain, basahin mabuti talaga yung nakapaloob sa kontrata natin, kasi mahirap na kasi na yung padalos-dalos tayo. Nandun na nga tayo, sinasabi ko talaga guys na pag nasa ibang bansa talaga tayo, tawag dito, hindi natin alam kung magiging swerte o malas tayo sa magiging amo natin, o magiging okay ba ang situation natin or hindi. Kaya nga ko talaga, ina-advise ko talaga, alamin nyo kung ano kalagay sa kontrata nyo, at hindi ko talaga din pwedeng i-judge si Kabayan, kasi alam ko naman talaga na ang mga Pilipino, kung okay din talaga yung mga amo niya, matitiis at matitiis yan, kasi kaya nga tayo malis ng ibang bansa. Pero yun nga, may reason naman siguro siya, personal reason, pero hindi lang siguro talaga siya naging aware na may possibility na magbayad siya or siya pa yung magagastusan dun sa amo dahil sa pag-terminate niya ng contract niya, or tawag doon, yung pag-break niya ng contract doon sa amo niya. So yun guys, sa kanila yata kasi sa Hong Kong is hindi yata, wala kasi yata sila doon na bago ka i-release ng amo mo, kailangan ng release paper, yung ganun, bago ka makatransfer or hindi ko kasi alam kung paano talagang patakaran sa Hong Kong. So ang isi-share ko lang is yun nandito sa Singapore. Yan kasi ay malabo talaga mangyari yan, na basta-basta kang yung termination or mag-break ka ng contract. Pag nag-break ka kasi ng contract sa amo mo guys, kakausapin mo talaga ang amo mo yan. Pag hindi talaga yung amo mo negotiate sa'yo, for example, sabihin mo, mama, ayoko na po talaga magtrabaho dito, ganyan. Tapos yung amo mo ay hindi ka pinayagan, ay naku, good luck sa'yo, tatapusin mo talaga yung contract mo. As long as wala talaga yung amo mong
nilabag sa batas na kontrata nyo at sa batas ni MOM. Bali kung hindi ka naman sinasaktan, kung hindi ka naman pinahihirapan talaga sa trabaho mo, or hindi ka talaga yung hindi ka na maltrato, yung mga ganon, hindi ka talaga makakaalis sa amo mo kung hindi talaga yung magbibigay ng release sa paper yung amo mo. Unless na nagkaroon ka ng health issues, health problem, no choice sila, kailangan mo talagang pabalikin, or kailangan mo talagang tawag doon na wala sila magagawa, hindi ka nila pwedeng i-hold, at saka hindi ka nila yung kung gusto mo talagang umuwi, ganon, may family problem na minsan nga ano pa yan pag di ka rin nila pinayagan, halimbawa may nawala sa pamilya mo, may namatay, yung ganon, depende din yan sa amo kung may consideration sila, yung ganon. So kaya yun yung sinasabi ko guys, na dito sa Singapore, pag walang release paper, hindi ka basta-basta pakakalipat ng amo, at hindi ka rin basta-basta pauwiin. Tapos hindi bawal rin yan dito na magmulta ka, magbayad ka kay employer mo, kasi parang wala pa akong nabalitaan na nagkaroon ng ganyan na policy or nagkaroon ng ganyang kontrata. Unless, kasi nga kami salary deduction, pag hindi mo talaga natapos yung salary deduction mo, tapos gusto mo nang lumipat o ayaw mo na sa employer mo, ibabalik ka ng employer mo sa agency, kasi nga may obligasyon ka pa sa agency. Whether ayaw man ni employer, gusto ka man nilang pauwiin dahil sumama loob, dahil nga ayaw mo na sa kanilang mag-work, gusto ka man nilang pauwiin dahil nga may utang ka kay agency, ibabalik ka nila sa agency. Hindi sila pwedeng, kasi dito guys, pagtapos ng obligasyon mo kay agency o salary deduction mo, si employer na may karapatan sa inyo, sila na ang niyan sa inyo, hahatid sa airport, at nasa rules talaga nila yan na hindi ka pwedeng basta na lang bahala ka na dyan. Hindi, kailangan talagang ihatid ka ng employer sa airport na makasigurado talaga sila na makauwi ka ng Pilipinas, gano'n. Hindi yan pwedeng basta-basta na pabayaan ka na lang dyan, hindi pwedeng gano'n yun. Tapos pag may utang ka pa kay agency, kailangan mo munang bayaran sa agency bago ka nila hanapan ng bagong employer, or kung mayroon ka naman employer na napili, ganun, bago ka makalipat, talagang kailangan mo communicate mo na kay employer mo yun. Kaya yun lang din ang maganda din dito, ganun. So panatag ka na, hindi basta-basta yung basta-basta mo ka na lang alisin na yung maalisin ka na lang ng amo mo na ganun, kasi pwede ka magreklamo sa MOM. So yun, talagang kaya safe din dito guys sa Singapore. Yun nga lang, alam mo din dapat talaga yung sa kontrata mo yung nakapag-uub, kasi pag once talaga na ikaw din yung gumawa ng hindi maganda na sa kontrata mo, or may nilabag ka na sa batas, kaya nga sabi ko talagang alamin mo yung kung ano nakalagay sa kontrata mo, at saka yung sa batas ng MOM. Pag wala ka man nilabag doon, hindi ka naman basta-basta pauwiin, o hindi ka naman